Sa unang pagkakataon, nagsalita si Philippine Navy Seaman First Class Jeffrey Facundo tungkol sa nangyaring pangaharas ng China Coast Guard sa kanila sanang resupply mission sa Ayungin Shoal noong June 17. Si Facundo po yung naputulan ng daliri dahil dito. Kwento ni Facundo sa Senado, alas 6 pa lamang ng umaga nakaabot na sila sa BRP Sierra Madre. Pero ilang minuto lamang, agad dumating ang China Coast Guard sakay ng mga inflatable boat at agad silang binangga. Sa tansya ni Facundo, nasa 8 ang bangka ng China na may tig sa 10 sundalo. 4 lamang ang bangka ng Philippine Navy at 2 ang umabot sa BRP Sierra Madre. Kwento pa ni Facundo, 2 beses silang binangga nga ng China. Sa ikalawa, pumaibabaw ng bangka ng China, tumama sa kanya yung matalim na bahagi nito na ikinaputol nga ng kanyang daliri. Ang masaklap, hindi agad nakapagsagawa ng medical evacuation para makagamot or para magamot si Navy Seaman First Class Facundo. Binutas din kasi ng Chinese Coast Guard ang rubber boat na sinasakyan nila. Kung tutuusin, umaga pa siya naputulan ng daliri pero alas 11 na ng gabi nagkaroon ng medical evacuation. Tanong tuloy ng mga senador, nasaan yung Philippine Coast Guard para tumulong sa Philippine Navy? Paliwanag ng Coast Guard, natagalan sila sa pag-rescue dahil tensyonado nga ang sitwasyon. Sa tindi ng nangyari, isa lang ang pinaniniwalaan ng sugatang Navy. Hindi aksidente ang nangyari at sinadya ito. Ayon sa Department of Foreign Affairs, malinaw na inconsistent o hindi sumusunod ang China sa napagkasunduan ni na Pangulong Bongbong Marcos at Chinese President Xi Jinping na dapat ay ayusin ang magkakaibang posisyon sa pinag-aagawang teritoryo. Sa kabila naman ng nangyari, giit ng DFA, isusulong pa rin daw ang dialogo. Katunayan, nakatakda sila makipagpulong sa kanilang Chinese counterparts sa susunod na buwan. Tanong naman ng mga senador, baka panahon nang magkaroon ng military to military discussion ng China at Pilipinas sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Sa huli, nauwi sa executive session ng pagdinig dahil maraming tanong ang hindi pwedeng pag-usapan naman sa publiko.